Alright guys, today nandito tayo ngayon sa SM Mall of Asia to experience all the 6 leading brands in one place. So we have here Baik, Chery, Photon, Lynk & Co, Radar, and Jetour. So pwede kayong pumunta dito guys since today is only February 26 at malamang kung napapanood nyo ito ngayon, it's February 27. So hanggang March 1 po ito. Join us here, UAAGI On The Move 2026. Alright guys, mamimili na tayo ng 4 na 4x4 na ito-test drive natin. So isa sa napili ko, itong Radar EMP. Then meron din tayo dong B30 na Baik and also the B40 na Baik. And syempre kailangan natin ng isa pang pickup nandun sa dulo. Napili naman natin is yung Photon Thunder. So tara na, mag-test drive na tayo. Alright guys, ngayon naman, ito-test drive natin itong Photon Thunder or ang tawag nila dito is your workhorse. So very practical kasi to. Actually, noon pa man nakikita nyo na sa daan, di ba, marami talagang Photon Thunder. So meaning matibay to kasi tumagal talaga siya. So as you can see ngayon, very bold, very straightforward. Talagang alam mong pang ano siya, panggibaan, pang araw-araw siya. So napakaganda ng kanyang front fascia. Makikita nyo meron siyang chrome branding ng Photon dito. May napakagandang headlight, may fog light. At meron din siya ditong front camera. So meaning, 360 din tong sasakyan na to. Tapos, since 4x4 pickup siya, bagay na bagay din yung wheel and tire size niya, which is a 265/60/18. So meron din siyang step board. So keyless entry na rin siya. Yan. So napakagandang interior, mamaya tayo dyan. So dito naman sa likod, may 4x4 badge. And sa pinaka-tail end niya, meron tayo ditong plastic garnish with the branding of Photon, may rear cam, door handle, and yung badge ng Thunder. So before natin to i-test drive, silipin muna natin yung loob. So ito yung second row. Meron siyang leather interior. Isofix na rin. So kung meron kayong mga babies, pwede kayong maglagay dito ng car seat. So may pocket. So usog tayo dito. Pakita ko lang sa inyo guys, meron din tong armrest na may cup holder. Napakaganda din ng kanyang legroom. Medyo elevated yung upuan ng rear sa front. So pag tinignan nyo, kitang-kita nyo yung buong dashboard, yung buong harap. So napaka-komportabling upuan. Punta naman tayo sa best seat, sa driver's seat. Alright guys, baka ito na yung next na pickup nyo. So dito tayo sa driver's seat. Nice leather interior, power seats, napakagandang steering wheel. So, yung kanyang cluster gauge, digital at the same time analog. Alright, sa kanya namang infotainment, meron tayo ditong 10.25 inch na infotainment. So, andito yung AC vent. May napakaganda tayong dashboard with a carbon fiber finish. May airbag tayo dyan. May glove box. Andito yung auto climate or yung ating climate control. Also, nandito din yung differential switches. Andyan din yung ating traction control, hill descent, 360 camera, the eco and sport mode button. Syempre, yung gear shift lever natin. Tapos, meron tayo ditong electronic parking brake and auto hold button. So, napaka-nice ng interior niya. Very European yung dating ng interior niya. And also, meron din tayo ditong sunshade tray. Yan, may mga map lamps tayo dito. Ilaw. Meron din tayo dito sa gitna. And meron tayo mga sunshade. May mirror on both sides. Alright, so test drive na natin. Seatbelt, baka ma-shokos order tayo. Alright, pansin ko dito, hindi electronic yung kanyang power steering. Which, ang maganda kasi dito, hindi siya ganun kalambot. Solid suspension. Malambot din siya, actually. Pag rolling na. Alright, bigyan natin ng konting power. Testing natin yung preno. Nice. So, ang preno nito, front and rear disc brakes. Sarap pala ito i-drive. Actually, isa yung Photon Thunder sa pinaka-matagal na vehicle ng Photon. Or kung di ako nagkakamali, pinaka-una pa nga yata nila nito. So, meron kasi silang van. So, usually ang nakikita ko sa kalsada, this one. So, may nakikita akong luma nito, meaning reliable pickup din talaga to. So, before
Cummins ang engine. Ngayon, Aucan na 4F20. So, turbo diesel 2.0. So, maganda rin yung output power nito. 161 horsepower and 390 Newton meter of torque. So, this one is 8-speed ZF automatic. Paddle shift. So, pwede kayong kumambyo here. Maganda yung interior niya. Actually, pag nakasakay ka sa loob, para kang nakasakay sa sedan. And one of my favorite part pagdating sa mga pickup SUV, yung grab handle dito. Kasi napaka-convenient pagsakay ng sasakyan. So, nakikita ko dito sa kanyang cluster gauge, meron na rin siyang lane keeping. Actually, very informative tong cluster gauge niya. Nandito lahat. So, nandito rin yung average fuel consumption niya. It's 10 liter per 100 km. Also guys, Euro 5 na rin ito. So, masasabi mo talagang matibay itong truck na to. Sa front suspension niya, it's a double wishbone, spiral spring independent suspension. And sa likod naman, naka-lip spring to na non-independent suspension. So, alam nyo na yung expectation pagdating sa lip spring. So, ang payload capacity ng likod niya is 980 kilos. So, pwede yung kargahan to. Pwede din panghanap buhay. So, nabanggit din sa akin kanina nung technical specialist nito na this one is a variable geometric turbo and also water charge air cooling. Alright guys, so after natin dito sa Photon Thunder, dun naman tayo sa next pickup, which, first time natin masasakyan, yung Radar EMP. Alright guys, first time natin ida-drive to, Radar RD6 EMP 4-wheel drive. So ito siya, napakaganda. Favorite color ko pa, kulay itim. So makikita nyo sa harap, napakagandang branding ng Radar. Sobrang basic and makikita nyo dito meron siyang front camera. So wala pa tayong masyadong alam with this car. Binigyan nila tayo ng brochure para magkaroon tayo ng kaalaman dito. So I guess meron tong 360 camera. So makikita nyo yan dito sa ilalim ng kanyang side mirror sa front. So, check out natin sa likod, dito sa may tailgate. So, yan, meron din siyang rear camera. Napakaganda rin ng tailgate niya. Actually, first time ko makakita ng ganitong likod ng pickup truck. Sobrang kakaiba. So, this one guys, plug-in hybrid to. So, pwedeng i-charge at pwede din kargahan ng gasolina. So, this one is a 1.5 liter na gasoline engine. Ganda, no? Power tailgate kaya to. Check out natin. Oh! Napakaganda ng tailgate niya. Naka-plastic na bed liner. May third brake light. And may ilaw din yung bed niya. So, yan. Third brake lights and yung ilaw ng bed. So, on the left, meron tayo ditong port. Charging port. Or the AC port. Siyempre, on the right, nando naman yung ating fuel door. So, outside, simple, decente, at the same time, napaka-klase ng dating niya. So, sa kanya naman brakes, front and rear, makikita nyo, disc brake siya. So, sa kanya naman tires, it's a 235 60 18s. 18-inch na alloy rims, bagay na bagay. Naka-road tire siya. So, pakita ko muna sa inyo bago natin i-test drive yung second row. So, maganda dito, napansin ko, ISOFIX. So, kung meron kayong mga baby or car seat, pwedeng-pwede dito. Madali nyo silang mailalagay. Okay. Napakaganda ng legroom. May headrest. Usog tayo dito. So, as you can see, meron din tong armrest with cup holder. So, spacious naman siya for a 3-seater dito sa likod. So, meron siyang AC vents, may mga pockets dito sa upuan. Napakagandang leather interior finish. Napakaganda ng headliner. So, lipat na tayo sa best seat, which is the driver's seat. Alright, keyless entry. Yan. Alright, ganun din. Napakagandang leather interior. Power seats. Napakagandang steering wheel. Puan natin. Wow. Yung manibela niya, natitilt. Telescopic. Air vents. Ito naman mga controls para sa ating headlights. May control din pala dito ng tailgate.
So, meron ka ring storage dito or compartment. Andito yung pagbukas ng inyong hood. Meron ka napakalaking infotainment. Yan. So, meron ka rin ditong control over your vehicles. So, driving modes, may economy, comfort, sport, snowfield, mud, off-road, sand. Yan. May mga assistance style din, standard. You seem to be silent. How can I help you? Yan. Steering assistance style, standard, comfort, sport. Yan, marami kayong mga options dito. Smart lock. Yan, mga energy information kung gaano ang battery level nyo. Pati yung inyong fuel quantity. Okay. Pati yung lighting, no-control na lahat dito sa infotainment. Sound, assistant. So, para na rin siya talagang tablet. So, let's go for a spin. Ikot muna natin to. Subukan natin yung driving feels niya. Alright guys, may araw pa ako pupunta kayo dito. Ano lang ngayon, February 27 nang pinapanood nyo to. So, sinut namin to February 26 hanggang March 1 po ito. If you're watching this right now, pwede po kayo pumunta. Napakatahimik. Literal, napakatahimik niya. Guys, FYI, all-wheel drive ito. And meron tong 463 horsepower. Napakatulin nito. At ang kanyang torque naman is 659. So hindi siya nagbibiro. Talagang pag tinapakan mo to, ibibigay niya yung gusto mo. Testingin natin dito. Wow! Naramdaman mo, Jay? Kinikilig ka dyan, ha? Matulin! Maganda yung suspension niya. Sa front, meron tayo ditong MacPherson na independent suspension. While sa rear, multi-link independent suspension. So sa braking power, since mabilis siya, malakas siya, ventilated disc brakes, front and rear. Kaya maganda talaga yung preno nitong sasakyan na to. Alright, syempre, ang tanong ng lahat pagdating sa range nito. So, meron tong 82 kilometers na range with the pure EV. And combine naman sa fuel and battery niya, not less than 1,000 kilometers. So, ganun din siya katipid. Napakaganda nito. Actually, napakatahimik niya. Para ka lang din nasa loob ng isang sedan. Pero, ramdam mo pa rin na pickup truck yung dinadala mo. Alright guys, so pagkatapos natin sa napakagandang plug-in hybrid na to, dahil very short lang yung ating experience dito, nandito lang tayo sa parking lot. So, hihiramin natin to at abangan nyo to pag tinest drive namin to on and off road. Alright guys, napakaraming sasakyan dito. Actually, nandito yung mga dating tinest drive natin. Yung Photon Tunlands, the V9 and the V7, nandyan. May mga Cherry, yan, may mga Jetour. So, ito nga guys, actually na-drive na natin to last OK Camp Out and nung bumisita tayo sa showroom nila sa North EDSA. And gusto ko lang ipakita sa inyo to kasi talagang nag-enjoy ako dito. Actually, ito yung may mesa sa likod na during camp, pwede mong ibaba. So, may instant table ka na sa campsite. So, bigyan ko lang kayo ng quick tour, exterior tour. So, ito yung napakagandang front ng sasakyan. So, we have BAIC branding here. Then, meron tayo ditong multi-sensor detection. Napakagandang headlight. Yan, as you can see, meron din siyang mga parking sensors and meron din siyang front camera. So, let's see, meron din siya ditong camera sa side mirror. So, making it a 360. So, napakaganda rin nung pintura na to. Napakaganda ng kulay. And makikita nyo yung mga badge niya na ganito. Nagkalat yan sa buong sasakyan. So, meron siyang all-wheel drive na badge dito sa may quarter panel. So, ito naman yung kanyang rear end. So, may badge tayo dito ng B30E hybrid, BAIC, and the rear camera. So, this one guys, pag pinindot nyo to, mapupunta tayo sa Africa. Hindi, joke lang. Bubukas tong likod. So, as I mentioned earlier, ito yung pull out na nagiging table pag nag-camp kayo. Yan. So, papakita ko sa inyo yung paa. Nandito naman yung paa niyan. Yan. Hindi natin na-assemblein. Kung sa Rolls Royce may payong, dito may mesa.
Yan. So, power tailgate. Again, may mga parking sensors din siya dito sa likod. Alright guys, fuel door. So, this one, hybrid lang siya, hindi siya plug-in hybrid. Yung nagcha-charge sa battery niya is yung electric dual motor niya. So, tignan natin yung second row. Napakagandang interior. Actually, dito umupo si Kuya Raul at si Apple. Guys, take note, napakaluwag ng legroom niya. Aside dun sa unang dalawang pinakita namin sa inyo, the radar and the photon, this one iba. Tignan nyo Sobrang luwag ng headroom at ng legroom. Tignan mo, talagang kaya mong ganyan ka lang relax na relax ka, di ba? Tapos silipin nyo to. Panoramic sunroof. Di ba? And even dito sa second row may grab handle. Meron din siya ditong air vents. May mga pockets here. Yan, napakagandang leather gray interior at armrest. Napaka-relax ng upo mo dito talaga Ganda. Yan, so may map lamp siya dito on both sides. So lipat naman tayo sa front. Doon tayo sa pinakamagandang upuan ng sasakyan, the driver's seat. Alright, bago tayo pumasok sa driver's seat, meron siyang roof rail, meron din siyang stepboard, keyless entry. Yan, kulay gray yung kanyang interior, yung dashboard. Actually, yung titignan mo, very futuristic yung forma ng dashboard and interior niya. Even yung kanyang gear shift, alam mo, pang eroplano Po tayo dito. Yan, so napagandang steering wheel. And may mga buttons tayo here for the tailgate, yung level ng ilaw. I'm not sure kung ano tong battery na button here. Oh, charging in camping mode. Tingnan mo, Jay. So, pag naka-camp ka, magcha-charge yung battery mo. So, meaning, siguro pag naka-full stop at naka-camp ka, i-charge na yung battery mo. Pasok ka sa loob, Jay. Pakita natin sa kanila yung buong interior. Alright guys, tulad ng ating radar, meron tayo ditong 10.2 inches na cluster gauge. Meron tayo ditong 14.6 na infotainment. So ganun din yan. Lahat ng controls ng inyong sasakyan nandito. Ayan may comfort, may energy level, may energy recover level. So doors and windows, meron ka rin dito mga options. Lights, vehicle sound effects. Uy, meron ganun. Driving, so meron eco, may comfort, electronic power steering mode, meron siyang 3 modes, driver assistance, instrument panel, nako-control din yung brightness ng instrument panel. Ayan, so meron naman tayo ditong 360 view. Ayan, may 3D view, pwede mo din siyang iikot. Magaling pwede mo siyang iikot, pwedeng 2D, front, pwedeng i-zoom. Nice. Alright, may controls din pagdating sa inyong climate control. Pwede nyong lakasan at hinaan yung AC nyo dito. Yan. Volume control, nandito na rin. Actually, wala na siyang physical button pagdating dito. So, meron pa tayo ditong glove box or compartment. Yan. Actually, this one serves as a grab handle. So, dito naman sa center console niya, gear shift selector. Wait, ano to? Oh, dito naman. So, meron siyang iba't ibang modes. Comfort, Eco, Sport, Wading, Muddy Road, Sand, Snow, Comfort. Tapos, hindi ko pa alam kung ano to. Buksan natin. Okay, cup holders, electronic parking brakes. Yan. So, meron pa ng console din dito. Ang hinahanap ko dito, ayun, USB outlets. May Type A and may Type C. And may cigarette car socket din dito. Alright guys, test drive na natin to. Let's go. Alright guys, for the third time, naminaneo natin to. Hindi pa rin tayo nabibigo. Napakaganda ng ride comfort niya. Since lahat naman halos dito na adjust nyo. Ito, yung favorite namin ni Kuya Raul dito. Pag nagto-turn ka, yung camera mo sa side mirror, ipapakita niya, left.
Ang galing, di ba? So, pwede mong i-adjust yung manibela kung gusto mo na medyo mas stiff. Na-adjust lahat yan dito. Yan o. Meron tong 403 horsepower at 685 Newton meter of torque. Malakas to, promise. Ang ganda ng ride niya. Since nandito tayo sa Patag, mas magkakaroon tayo ng drive experience. Kasi, di ba, usually, syempre, pag lubak, alam mong maglulubak yung sasakyan. So, sa Patag, mas ramdam mo yung ilalim ng sasakyan yung dinadaanan mo yung surf. Mararamdaman mo yung konting mga bumps, yung mga waves. So, dito hindi mo ramdam. Unlike kanina, dun sa dalawang pickup trucks na din-drive natin, given na yung isa doon, the Photon, naka-ano siya, lip spring. Kaya kahit patag, maalog-alog ka sa loob, unlike this one. So, pagdating naman sa kanyang engine, it's a 1.5 liter na electric motor with gasoline power generator. Pagdating naman sa kanyang brakes, ventilated disc brakes. Well, sa kanya naman suspension, sa kanyang front MacPherson na strut, katulad ng radar. And sa kanya namang likod, multi-link. Kaya pala maganda yung ride. So guys, after this, doon na tayo sa B40 Ragnar. At alam kong bitin yung drive experience natin dito. Kaya abangan nyo pag nilabas natin to on and off-road. In the meantime, puputulin muna namin. Lilipat na kami doon sa B40. Guys, another test drive. So we have here the B40 Ragnar. So isa to sa very promising pagdating sa off-road scene. This one is a diesel off-roader. So kung naghahanap kayo na pang off-road pero diesel, eto na yon. Alright guys, so up front makikita nyo, very rugged yung style. Hindi nyo makikita to basta-basta sa kalsada. Very unique yung forma niya. Actually, makikita nyo dito, meron siyang mga rubber stopper sa hood. So, ibig sabihin yan, pwede nyong ibaba itong inyong windshield. So, pwede nyo yan i-tilt pababa. At the same time, natatanggal din yung mga roof nito. Yung front and rear roof niya natatanggal. Meron siyang napakagandang headlight, meron siyang napakagandang fog lamps. Ikutan natin. On the side, very rugged. Makikita nyo, even yung mga door hinges niya. Diba? Even yung door handle niya and yung susian niya. Pagdating sa side mirror, syempre pang bakbakan, pang off-road, wala siyang 360 camera or blind spot indicator, pero meron siyang foot lamp. So sa kanyang mga wheel set, meron tong hybrid tires, which is Nito Ridge Grappler. By the way guys, this one upgraded na ito. So yung usual na kasama nito are all-terrain tires. So this one is a 265/70/17. Same din naman ng sukat ng kanyang default tires na all-terrain. So in-upgrade lang nila to. And also this one, aftermarket na to, dinagdag na nila to. So if ever bibili kayo nito, wala tong roof rack, wala lang din tong side rails, pati yung front bumper na steel. Here, as you can see, talagang rugged na rugged yung dating niya, even pagdating sa fuel door. And dito naman sa rear, ganun din. Meron tayong badge dito ng B40 and meron tayong spare tire sa likod. So dito din nakamount yung ating license plate. Alright, buksan natin yung likod. Very spacious guys. Pwedeng-pwede yung pang grocery. Oh, di ba? So 5-seater siya. So you can see, napakaganda ng interior. Kuwang-kuha nyo yung rugged vibe. So may defogger din siya dito sa kanyang rear windshield. So punta tayo sa second row. Pakita ko sa inyo yung interior. Di ba? Napaka-rugged ng vibe niya. So may grab handle ka dito. Meron ka rin dito. Isofix na rin yung upuan niya. Upo tayo sa loob. So guys, napakaganda ng seating position pero medyo limited yung kanyang headroom unlike dun sa B30 kanina. Pero komportable, napakagandang leather seats, napakagandang leather interior. This one is plastic. Tapos meron tayo ditong mesh na pockets. Sug tayo dito. So here, may AC vents tayo sa likod. May compartment with port dito. Meron tayong 220 volts na socket dyan. And meron tayong armrests and cup holders. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Natatanggal tong roof na to and this one. So, yung mga latches niya,
Ikot nyo lang yan. Pero huwag muna natin tanggalin kasi may roof rail na siya. Madali lang tong baklasin. Dinemo na to sa amin before. So, after natin dito sa second row, punta tayo dun sa driver seat, the best seat. Alright guys, so sa kanyang stepboard, makikita nyo may branding din ng BJ40. So, may grab handle here. Again, ito yung mga latch para matanggal mo tong roof. So, napakaganda ng dashboard niya. Very European yung approach ng dashboard niya. Actually, mukha siyang Mercedes-Benz. Yung mga bilog-bilog na umiilaw na ganyan. Alright guys, napakaganda rin ng interior niya. Napakaganda ng gear shift selector niya. Ang sarap nung feeling ng pagkakagrab mo dito. So, dito sa center console, meron tayo ditong cup holders. May cigarette lighter. Very rugged talaga. So, nandito yung climate control natin. And andito yung differential selector natin. 2H, 4H, 4L. At ang maganda dito, meron siyang front and rear lockers. So here, yung kanyang infotainment. Yan, so nandito rin yung mga driving options, mga ambient lights. Yan, mga setting for your vehicle. So pwede nyo rin to i-connect for your phone calls. Climate controls again, dito naman. Pero pwede nyo rin siyang kontrolan dito sa physical buttons. Back. What else? Home button. Yan. So, may media, may DVR, and other controls for your entertainment. So, sa kanyang steering wheel, nice leather steering wheel. On your left, meron tayo ditong cruise control and to control yung ating cluster gauge. Sa ating namang right, control over our infotainment and the calls, mute. So, wala siyang paddle shift, toggle switch for our turning lights, headlights, and ating wiper controls. So dito, ventilated yung front seats. So may grab handle din tayo dito. May compartment tayo here. Sunshade. So ang sunshade niya, walang ilaw pero may mirror. Andito naman yung control para sa inyong side mirrors, sa inyong headlight, yung angle ng headlight. And here we have the traction control, hill descent. I'm not sure kung ano tong DPF. Walang lumalabas sa screen. Check out natin yan soon kasi magkakaroon tayo ng in-depth review dito. So, dito naman yung ilaw or illumination ng ating cluster gauge to adjust. So, here basically we have the controls for our windows, yung lock ng window, yung lock ng doors. So, I think we're ready for a test drive. Meron tayong maliit na course dito. Again, guys, mapapanood nyo to ngayong February 27. And still ongoing to hanggang March 1. So, pwede kayong pumunta dito. Kung gabi nyo to pinanood, pwede kayong pumunta dito ng February 28 or March 1. Andito lang to sa Mall of Asia, 8th floor parking lot. Okay? Test drive na tayo. Guys, bunti ko na makalimutan. Ito, buti na lang tinuro ni RJ. Open Sesame. So, may console din tayo dito sa gitna. So, dito naman, wala siyang charging port. Wala rin siyang wireless charging. Pero pwede ka magsaksak dito. Alright? So, let's go! Ayun, so, very stiff. Mararamdaman mo talagang pambundok tong sasakyan na to. Yet, nandun pa rin yung comfort. Iba na ngayon yung mga sasakyan. Talagang common na yung nagmi-meet yung rugged, yung luxury, ano na siya lagi. Complementing to each other na siya. Hindi siya katulad ng ibang mga SUV na concentrated for daily. This one, pwede mo siyang pang daily, pwede mo siyang pang off-road, pwede mo din siyang pang forma on a weekend, and pwede mo rin siyang pang grocery kasi napakalaki din ng trunk space niya. Ako wala akong masyadong naririnig with the diesel engine. Tahimik siya inside given na yung roof niya plastic. Napakaganda ng insulation ng kanyang engine bay. Wala kang naririnig kahit tapakan mo. Alright guys, so pagdating naman sa kanyang engine spec, this one is a inline-4 2.0 turbocharged diesel engine. So meron tong 161 horsepower and meron tong 380 Newton meter of torque. So napakaganda na rin ng shifting niya. Ang transmission nito is a 8-speed automatic na ZF. Ganda. Gustong-gusto ko yung manibela nito. Hindi siya manipis, hindi siya mataba. Perfect yung pag-grab mo sa kanya. And I think telescopic din to.
Hindi. Tilt lang siya. So, hindi siya telescopic. So, pagdating sa suspension, sa front, we have double wishbone. Sa likod naman, 5-link na suspension. Kaya napakaganda ng ride nito. And, hindi siya full-time all-wheel drive. Kaya hindi siya matakaw sa diesel. So, this one, ang tank capacity nito is 75 liter. So, on the fly, pwede kang mag-change from 2H to 4H. Ginawa na namin yon last OK Camp Out nung kasama namin si Leland at si Gino. So, nilubog namin to sa buhangin during that time at sinelf-recovery namin siya. Dahan-dahan lang namin siyang inahon. Kayang-kaya ng sasakyan. Napakaganda na tong Baik B40 Ragnar na to. So, dahil powerful ang engine niya, powerful din ang kanyang braking power. So, front, we have ventilated disc brakes. And sa rear, meron tayong solid disc brakes. And also, meron tong electronic parking brakes. So, wala na to yung mga lever na handbrakes na ginaganon. And meron din tong auto hold. So, guys, ito naman, may button here para mamili kayo ng mode. So, yan. Meron tayong comfort, snow, sport, eco mode. So, ba't siya may nakaturong gano'n? Ayun, eco mode on. Actually, guys, pag ni-YouTube nyo to, i-search nyo lang, Baik B40 Ragnar. Makikita nyo kung paano nilalaro to sa China. And even sa mga European countries, talagang gamit na gamit nila to. So, hoping one day, pahiram nila sa atin to para maka-upak tayo with this. So again, guys, we'd like to invite you, join us here, UAGI On The Move 2026. May 2 araw pa kayo from the day na napanood nyo to, or kung napanood nyo man to ng gabi, so at least pwede pa kayong humabol kasi magsisimula ang test drive experience ng 6 na leading brands. So we have Baik, Photon, Chery, Lynk & Co, Jetour, and Radar. Lahat yan masusubukan nyo at one place. And meron din sila ditong on-site bank approval. Pwede rin kayo mag-trade in ng inyong mga sasakyan kung gusto nyong palitan na yung mga na-test drive nyo dito. Lahat yan pwede. So guys, pwede nyo dalhin yung pamilya nyo dito para masubukan din nila. Baka mamaya mabudol nyo yung mister nyo o mabudol nyo yung misis nyo. Bumili kayo ng bagong sasakyan. So ayan, marami rin ditong mga pagpipilian. So hindi lang itong mga 4x4 na mga dinemo namin. So andyan yung Jetour, andyan yung Lynk & Co. Kung gusto nyo ng medyo pang city driving, andyan yung mga brands na yan. So again guys, maraming salamat sa panonood ng Jack episodes. Thank you for watching. Road to 100,000. Konting-konti na lang. 92,000 na kami. So malapit na yan guys. Again, maraming salamat sa panonood. Kung nanonood ka ngayon at di ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kalimutan guys mag-subscribe. Mag-like ka na rin. Meron din tayong Facebook, Instagram, TikTok, lahat na. Tapos magbubukas na rin po yung aming option 8 for 4 months. So pag kailangan nyo ng mga parts and modifications, kailangan nyo ng gulong, anything up to the smallest details ng inyong mga sakyan, dashcam, wiper blades, alam mo, lahat yan, ilaw, meron kami yan. So message nyo lang kami. And if ever naman gusto nyong mag-avail ng mga sasakyan na to, at tapos na tong event na to nung napanood nyo, guys, napakadaming branch ng Baik, ng Photon, ng Chery, all over, nationwide yan guys. Please, i-test drive nyo muna. Kasi kailangan ma-experience nyo bago nyo bilhin yung sasakyan. So, surely mako-convince kayo at surely makakabili kayo ng sasakyan pag na-test drive nyo. Alright guys, again, maraming salamat sa panonood ng Jack episodes. And sigurado ako pag napanood nyo to, may araw pa kayo para bisitahin kami dito. UAGI On The Move 2026. So nandito lang yan sa SM Mall of Asia 8th floor parking lot. So nandito ang Baik, Photon, Chery, Jetour, Lynk & Co, and Radar. So may chance kayo ma-test drive lahat ng sasakyan dito guys. Kaya pumunta na kayo. Again, thank you for watching Jack episodes. Ingat!